Hello mga kabisdak! Wala muna si Ajuma sa kusina. Wala po tayo sa bahay. Nandito po tayo sa pool. Ayan. So, nabusog na tayo sa luto-luto, no? Busugin naman natin ang ating mga mata sa magagandang tanawin dito sa aming bayan ng Anda, Bohol. And today ay magmumukbang din si Ajuma ng balut and hilaw na mangga with Tina and baby Arthur. Okay ka. Ka. Okay ka. Okay tayo. Bang bang ka. Wala man lang ka-smile ang ating little Insoy. Naiinip na po yan mga kabisdak sa kahihintay. Naghihintay po tayo sa ating flotation ring. Nagpahangin lang po kami. Dahil today mag-swimming po ang mga bata, pati ang mga kami. Kaming lahat ay mag-swimming dahil sa sobrang init ng panahon ngayong araw. Ang aming bayan, Anda, ay marami pong mga magagandang beach guys. So kung gusto nyo pong maligo sa dagat ay punta po kayo sa Anda, Bohol. Pero kami ang hanap namin ay swimming pool dahil mas bet na mga bata mag-swimming doon sa pool. Hindi sila, ayaw nila sa dagat. So sa Bugnaw Sea ang una naming punta pero fully book po ang kanilang swimming pool. Hindi na sila nagpapapasok ng mga walk-in. So nandito po tayo sa Solea Resort. Anak, lingkod po dari ate la, lingkod. Nice ka azug weather ate, oh. Bright ka azug, bright. Isos. Wow! Wow! Bebe. Wow! Lami kay wa nay dagom. View nag-azul kuan palibot. Ang entrance fee dito mga kabisdak kung gagamit ka sa kanilang swimming pool ay 800 pesos po for adult and then sina si Little Insoy, 7 years old, nagbayad po kami ng 300 pesos. Tapos si Baby Arthur ay free po siya. Tapos yung 800 mo, 300 pesos doon ay consumable. So pwede mo siyang gamitin sa bibili ka ng food, drinks. And then sa kay Little Insoy naman at Athena, ang kanilang 300, 150 pesos doon ay consumables din. First time po naming lahat na pumunta dito. Actually, bagong renovate siya na resort. Ang dating pangalan niya noon is Anda Uroy. Hindi rin kami nakapasok noon. Tapos bagong renovate, pinalitan ng pangalan. Bagong management din yata. So, Solea Resort na po ang bago niyang pangalan. In fairness, maganda po ang kanilang pool mga kabisdak. Hindi ka po manghihinayang sa binayad nyo sa entrance. Pero kung ang hanap nyo is magandang buhangin, long stretch ng fine white sand ay ang i-recommend ko ay ang Kinali Public Beach mga kabisdak. Doon po talaga ang the best white sand. Para sa aming food, ang una naming in-order ay pizza, tapos lomi, meron tayong potato chips, at meron tayong tongkatsu. At uulitin ko mga kabisdak, masarap po ang kanilang food. Pati ang kanilang service dito mga kabisdak, excellent. 9 out of 10.
At nakijoin na din po sa atin sina Kuya Jun, Ate Bebe at si Riley. At maganda mga kabista kasi napakaganda po ng ating panahon. Nag-order sila Ate Raisa ng adobo, pork adobo yata guys, at pansit. And then pagka-uwi ito na. Si Riley, ayaw pang umuwi o ayaw pang umahon sa swimming pool kaya tingnan nyo ang face, galit na galit. Pati itong si Tina, ayaw pang umuwi guys. Nagmumuro ang mga mukha ng dalawang babae. Si Jongo, si Little Insoy ay siya, satisfied po siya. Pinaka-satisfied po si Arthur, tulog na tulog na. Pero kailangan na naming umuwi kasi hapon na. Magsasaing pa tayo for hapunan. At itong si Riley, sina Ate Raisa at Kuya Jun, kailangan din nilang umuwi dahil magpapatuka pa sa kanila mga manok doon sa bukid. Tor, ang kabalot to. Apple. Ang trip namin tonight is kumain ng balot. Kasama na naman natin si Baby Arthur. So kaming tatlo, si Shin, Pinoy po ang sa kanya. Kaming dalawa ni Kuya Saddam, sa amin, totoong balot. First time ko nakain ng balot is with Daddy Insoy since I arrived here sa Philippines. Pang second time ko na ngayon guys. So kain tayo ng balot. Pero medyo alanganin ako kasi napakaliwanag po ng ating paligid. Mas maano kasi itong balot kainin kung gabi para hindi natin makita yung mga sisiw, yung mga balahibo ba. Ay ngayon po natin malalaman kung gaano katibay ang sikmura ni Ajuma. Naman eh. Siya. Ay naaday, nice. Dalawa. Ha? This Sunday, smooth and smooth out. No. Ano tanawa? Nakita naman. Kita na. Dito ra hab-hab. Mukha umukungan sa una, ngit-ngit. Bakit ang nandiyan ang kuan na? Dami man. The taste of life. Mga juicy. Pareha ni sila. Ator! Pasintabi po sa mga mahihinang nilalang dyan, sa mga mahihina ang sikmura sa hindi kumakain ng ganitong pagkain, sa hindi kumakain ng balut. Excuse me mga kabisdak ha, ako po ay masasabi kong adventurous po ako na tao, pero may mga times talaga na kanina hindi ko po kayang kainin kasi nakita ko na yung mga balahibo. So ngayon, pinipilit kong hindi ko siya makita. Pero how to unsee, ako alangan nakapikit ako na nagbabalat dito sa shell, baka makain ko pa itong shell no.
So parang na-shock lang ako kanina pero ngayon kaya ko na siyang tingnan at kaya ko na po siyang kainin. Kumakain talaga ako ng balot guys yung 16 days. Una kong tikim ng balot is nung college ako. Masarap siya. Mas prefer ko talagang kainin ang balot sa madidilim na lugar. Etong balot ay isa sa mga parang exotic naman ito. Exotic pa ba ang balot guys? So paki-comment ako kung ma-consider ba nating exotic food ang balot. Mga extreme siguro no, extreme food adventure itong balot. Kumakain ako ng balot at nakatikim na rin ako ng karne ng rabbit at itong palaka. Opo. Yan ang top 3 na mga extreme food adventures ni Ajuma. Actually, hindi naman masyadong masarap ang balot. Ang nagpapasarap nito is yung suka. Kung masarap ang suka, ay sasarap din ang ating balot. Suka plus yung asin ay winner. Perfect. Pwede nang hindi kami maghapunan. Nakakain po ako ng 2 balot. Si Kuya Sadam 3, si Shin Penoy ang sa kanya. 2 Penoy sa kanya. Medyo mahina ang sikmura ni Shin. Ang balot o fertilized duck egg ay may mga health benefits din ito guys. Gaya ng high in protein daw. Mataas ang protina. Rich in iron. Good source of calcium and phosphorus. Tapos boost energy daw. Kaya pala si Daddy Insoy, diba? Hindi man magandang pakiramdam ni Daddy Insoy nung nasa Panglao kami. After niyang kumain ng balot ay malakas siya ulit, naging malakas po siya. Tapos it contains healthy fats daw, supports brain function and hormone production. Sa mga kumakain ng balot dyan, mahilig sa balot ay pagpatuloy nyo lang yan. Pero syempre, wag nyong damihan. In moderation lang po dahil lahat ng sobra ay masama. Una dinosaur. Dinosaur. Roar. 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 Kinabukasan ay ito po ang aming kaganapan. Nagsuroy-suroy, namasyal lang po kami dito sa aming bayan. Tinor po kami ni Kuya Sadam around Anda. Tapos may nakita kaming bahaghari o rainbow. Ang sabi ni Ate Tina, puntahan daw namin yung dulo ng rainbow kasi may maraming toys doon. Wow! Wave ka po. Tamang-tama kasi may nadaanan kaming nagtitinda ng mangga on our way home. Kaya bumili na si Ajoma dahil takam na takam ako sa mangga guys. Hi guys, We will eat mango. we'll eat tamis mango. Tamis deh. Sige. Dirada. Birada, be. Wa mo lagi kamu eat lagi. Play rami ija pa. Sige na, eat na. Eat. Kaya ko siguro si Jaka asli. Matalino po itong baby Arthur natin mga kabisdakbak kasi pinaprank po siya na masarap itong mangga. Nakita niya yung reaksyon ng kanyang ate so hindi na siya kumain mga kabisdak na naisip na niya maasim pala so hindi ko nakakainin hindi siya kumain guys. Pero nung nakita niyang sumubo na ako, kumain ako ay nagtry na din siya.
Alam nyo, habang ako ay nag-e-edit ngayon, nakatingin sa ating video, ay parang gusto ko na naman kumain ng mangga. Nangangasim na naman ako ulit mga kabistak. Ay, naku, kapag mangga talaga ang pinag-uusapan, ay naku, nangangasim, tumutulo ang laway ko guys. Pero itong si Little Insoy ay hindi na siya nakijoin. Ayaw niyang kumain nga ng mangga. Kahit hinog na mangga, ayaw ng batang yan guys. So, ito lang dalawa ang kasama ko, si Baby Arthur at si Athena. At ang chika ko sa inyo is sobrang mahal ng mangga ngayon. Hindi pala season ng mangga ang February. Parang May yata ang season ng February. Alam niyo, 125 yata or 130 per kilo ng manggang ito. Tapos, hindi na siya fresh guys. Hindi na siya crunchy. At ano na siya, malambot ba? Gusto ko sa hilaw na mangga, yung crunchy. Yung tumutunog habang tayo ay kumakain ay... Hilaw na mangga na crunchy na tumutunog tapos isawsaw mo sa bagoong or asin ay nako, ang sarap-sarap. Parang buntis lang si Ajumaba, parang nagke-crave ng mangga. Pero alam nyo, nung ako'y buntis kay Little Insoy, ang cravings ko po ay tuyo. Yes guys, tuyo ang cravings ko dyan kay Little Insoy. Nung naglilihi ako kay Little Insoy, yung pritong tuyo, alam nyo, naaamoy ko na. Sa sobrang gusto kong kumain ng tuyo is naaamoy ko na pagkagising ko sa umaga. Ang una kong naaamoy ay pritong tuyo. Ganyan po katindi ang aking cravings noong nagbubuntis ako. Nakakatuwa lang pagmasdan itong si Baby Arthur at si Ate Athena, no? Kapag ganitong edad kay Baby Arthur, ang cute tingnan. Alam kong may iba sa inyo na mamimiss si Baby Arthur. At ako din, mamimiss ko siya pagbalik natin sa Korea. Wala nang bungis-ngis sa ating mga vlogs. At alam ko din na may iba sa inyong namimiss na din ang Korea vlog natin. Stay tuned. Kapit lang kayo dyan mga kabistak dahil malapit na po ang balik natin sa South Korea. Ay, mamimiss ko na naman ang Pilipinas. Pero ganyan man ang life. And that's all for today's video. See you on our next vlog. Please like, comment, share, hype, and subscribe guys. See you on our next video. Ingat lahat!